Isang linggo na si Yumi sa trabaho at nakilala na rin nito ang dalawa pang kasambahay na sila Ira at Michelle. Mas okay ang mga ito kumpara kay Nida. Pero umaasa siyang makakasundo din niya ito kagaya nila Ira at Michelle. Pagkatapos makapagluto ni Yumi ng hapunan ng kanilang mga amo at maging ng hapunan nila ay namahinga muna ito. Okay naman na magpahinga basta tapos na silang magluto. Tatawagin na lang siya kapag kakain na ang kanilang mga amo. Nakahiwalay nga siya kila Nida ng kwarto kaya naman naiinip ito. Naisipan niyang tawagin ng ina at kinumusta nga niya ang mga ito. Nakaramdam na siya ng antok pagkatapos niyang makausap ang mga magulang. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang biglang maalala niya ang sinabi ni Jovan sa kanya na may isang kwarto na hindi binubuksan. Alam niyang yon ang kwartong nasa itaas dahil yun lang ang nag-iisang bakante. Dahil magkatabi ang kwarto nila ni Francis at Franco sa ibaba. Maging ang guest room ay nasa kabila naman. Bumangon nga ito at sinilip ang paligid kung may mga taong makakakita sa kanya. At nang makitang wala, ay dahan-dahan nga siyang humakbang paakyat upang tunguhin ang misteryosong silid na yon. Ano kaya lihim ng kwartong to? May ahas kaya sa loob nito? Wika sa sarili habang titig na titig sa pintuan ng kwarto. Paano kung meron nga? Naku po, baka lunukin ako ng buhay ha. Mababawasan na maganda sa mundo. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga bago hawakan ng doorknob. Ngunit nang pihitan niya ito ay nakalock pala. Mission failed. Wika sa sarili. Akala ko malalaman ko na. Hindi pala. What are you doing here? Napaigtad ito sa labis na pagkabigla nang tanungin siya ni Franco. Napaharap siya dito. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Franco ang kanyang braso at matalim ang tingin nito sa kanya. Sir, sorry po, masakit po. Saad nito, ngunit hindi pa rin binibitawan ni Franco ang kanyang braso. Bakit ka nangahas na puntahan nito? Gusto ko lang po makita kung ano po meron sa loob. Sorry po talaga, hindi ko na po uulitin. Binitawan niya ni Franco ang kanyang braso. Hinimas-himas naman ni Yumi ito. Dahil maputi ito, ay bahagyan na mula ang hinawakan ng kanyang amo. Ano bang iniisip mo na magkikita sa kwartong to? At bakit mo kailangan makita? Sabi po kasi ni Kuya Jovan sa akin, may isang kwartong hindi po binubuksan at tanging ikaw lamang po ang pumapasok dito. Kaya po na-curious ako. Sorry talaga sir, bababa na po ako. Nakayuko nga itong umalis sa harapan ni Franco at akma na itong hahakbang pababa ng hagdan nang bigla itong magsalita. Gusto mo ba talaga makita? Napahinto si Yumi at agad na nilingon ng amo. Pwede po. Pero handa ka bang hindi na makabalik pa ng buhay? Sir naman, nananakot pa. Kung kapalit po ng pagpasok ko sa kwartong yan ay buhay ko. Hindi na sir, mahal ko pa ang buhay ko. Marami pa akong pangarap, gusto ko pa magkaasawa at magkaanak ng 3. Bahagya nga ngumiti si Franco sa kanya kaya nagtaka siya lalo. Ang dami mo naman sinasabi, nagbibiro lang ako. Tugon nito at dinukot mula sa bulsa ang susi ng kwarto. Teka, sir, kinakabahan ako. Ngayon ka pa kinabahan? Nangialam ka ngang pumunta dito para makita kung anong nasa loob. Binuksan na nga ni Franco ang kwarto at kumapit naman si Yumi sa bisig ni Franco na tila ba isang paslit na natatakot sa pwedeng makita nito. Agad siyang bumitaw kay Franco na makita ang nilalaman ng kwartong yon. Nakangiting iginiya ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Akala ko kung ano nang meron dito. Mga pictures mo po pala at pictures ng idol kong si Celine. Naglalaman din yon ng napakaraming trophy. So, kilala mo si Celine? Pero ako hindi. Hindi po eh. Siguro po, yung mga ibang kanta mo alam ko pong kantahin pero hindi ko po alam na ikaw ang kumanta. Kaya po pala wala po kayong picture sa ibaba, nandito po lahat. Bakit niyo po itinago? May mga dahilan ako kung bakit. Manghamangha nga si Yumi sa mga nakita at kinuha pa niya ang mga litrato upang makita ng malapitan. Naginobya niyo po pala si Celine Claveria? Yes, she's my fiancé. Nanlaki ang mga mata ni Yumi nang marinig yon. Totoo po? Yes. Kaso hindi kami natuloy ikasal. Ano po nangyari at bakit hindi po kayo natuloy maikasal? Siya po ba ang mami ni Diana? Yes, siya nga. Hala, bakit po hindi siya kilala ni Diana? Buhay pa naman po si Selena.
at sikat na singer at artista. Hindi ko yan basta-basta ikinukwento kung kani-kanino lang. Sorry po, ang dami ko na po palang natanong. Maging sila Jovan, Nida, Ira at Michelle, hindi alam ang tunay na nangyari. Pero alam nila ang naging relasyon namin ni Celine. Hindi po nila nabanggit sa akin yan. Ang sabi lang po nila na sikat ka nga pong singer. Pwede pa po magtanong ng isa? Isa na lang po. Bakit po tumigil na kayo sa pagkanta? Gaya ng sabi ko kanina. Marami akong dahilan kung bakit ako tumigil sa pagkanta. Hindi naman totally tumigil. Kumakanta pa rin ako. Hindi na nga lang gaya ng noon. Ganun po ba? Gusto mo ba talaga malaman ng lahat? Opo. Mabilis na tugon ni Yumi. Sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano po yon? Kapag pumayag ka maging mami ng anak ko. Halos malaglag ang panga ni na Yumi dahil sa sinabing yun ni Franco. Po, ako? Maging mami ni Diana? Tapos maging No, mami lang ni Diana. You mean sir, magpapanggap akong mami niya? Yes, deal? No sir, I don't like po. Are you sure? Oo naman po, kasi pasahin lang natin yung bata. Kawawa naman po. Deserve niya po makilala ang tunay niyang ina. Pero ayaw ni Celine kay Diana. Po, paano naman nangyari yon? Sabi nga nila walang ina na hindi mahal ang anak nila. Well, hindi lahat ng ina ay ganon. Iba si Celine, mas mahalaga sa kanya ang karera niya kaysa sa anak niya. Ala, kalupit po pala. Hindi ko akalain na ganon pala ang ugali na matagal ko nang iniidolo. So, payag ka na? Hindi pa rin sir, mali po eh. Dadagdagan ko ang sweldo mo, magiging 20,000 na. Plus, ako nang bahala sa maintenance ng tatay mo at ako na rin ang magpapaaral sa'yo. Alam niyo po ang kwento ng buhay ko? Yes, pina-background check kita. Bakit ho? Lahat ng nakakasama namin dito, ganun ang ginagawa ko. Para sa safety na rin namin ng anak ko. Tsaka isa pa, gusto ka ni Diana, magaan ang loob niya sa'yo. Sandaling natahimik si Yumi at pinag-isipan ang offer sa kanya ni Franco. Pero paano po? Pumapayag ka na? Hindi ko po alam, pag-iisipan ko. Tsaka kawawa naman po si Diana, lolokohin natin siya. Kapag kaya na niya maintindihan ng lahat, sasabihin ko rin sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko makahanap ng may tuturing niyang mami niya. At ikaw ang napili ko. Hey, tulala lang? Kanina pa ako nagsasalita dito. Hindi ka man lang nakikinig dyan? Inis na sambit ni Nida sa tulalang si Yumi. Oh, kita mo na? Hindi ka nga nakikinig. Ano ba yon? Ewan ko sa'yo. Ang problema, hindi dinadala sa trabaho yan. Iniiwan sa bahay. Kawawa naman mga magulang ko kapag iniwan ko sa bahay ang problema ko, sila pa po problema doon. Alam mo ikaw, napaka-pilosopo mo eh. Diyan ka na nga. Ulitin mo na lang kasi yung sinasabi mo kanina. Promise, makikinig na ako. Ang sinasabi ko sa'yo, sip-sip ka, bida-bida ka. Ang bago mo pa lang dito, pero close ka na kay Diana at lalong-lalo na kay Sir Franco. At heto pa, nakita ko pa kayong pumasok sa kwarto sa itaas. Anong ginawa niyo doon? Ano nga bang ginagawa ng mga babae at lalaki na magkasama sa iisang kwarto? Tanong ni Yumi sa kanya pabalik. Nalaki ang mga mata nito, kasabay nito ang pagtakip sa kanyang bibig. Ano? May nangyari sa inyo? Ibang klase ka. Inakit mo si Sir Franco ano? Alam mong mayaman siya? Gold digger ka? Hindi ba pwedeng silver digger muna? O tansu digger, ganun? Kaya una pa lang inis na ako sa'yo eh. Kasi bukod sa epal ka na, kaya mo pang ibenta ang sarili mo para sa pera. O dahil crush mo si Sir? Nakakadiri ka, Yumi. Dati ka pang bayarang babae? Nida, stop it. Sumusobra ka na. Bakit ka ganyan magsalita kay Yumi? Bulyaw ni Franco. Sir, sorry po. Mag-sorry ka kay Yumi, ngayon din. Po, pero bakit ho? Totoo naman po ang sinasabi ko about sa kanya. Mag-sorry ka. Sorry. Saad nito, natila galing sa ilong ang paghingi ng tawad. Ikaw naman kasi na Yumi, bakit hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo? Hinahayaan mong pag-isipan ka na masama ng ibang tao. Ayoko lang po magpa-apekto sa mga sinasabi niya, lalo na't hindi naman po yung totoo. Kahit na, hindi pa rin magandang sinasabi niya yun sa'yo. Ikaw, Nida, dahan-dahan ka sa pananalita mo kay Yumi. Hindi mo ba alam na pwede kanyang idemanda ng paninirang puri? Alam mo ba yon ha? Inis na sambit ni Franco. Sorry sir, sorry Yumi. Ayoko na ulit marinig na pagsasabihan mo si Yumi ng ganyan.
Wala nangyayari sa amin ni Yumi. Nung makita mo kami, ipinasilip ko lang sa kanyang kwarto sa itaas. At alam mo naman din yon kung ano meron sa kwartong yon, di ba? Dahil minsan na kitang pinaglinis doon. Sorry talaga sir, ito naman po kasing si Yumi, hindi pa sinasabi sa akin na ganun po yung nangyari. Namiloso pa po kasi eh. Tsaka kung may mangyari man sa amin, ano naman ngayon? Dalaga siya, binata ako. Nanlaki ang mga mata ni Yumi na napasulyap sa amo. Sir? Joke lang. Basta Nida ha, yung usapan natin. Bigod to na Yumi, mabait siya. Kaya nga sobrang gaan ng loob sa kanya ni Diana. Ang totoo niyan, hinahire ko siya maging mami ni Diana pero tumanggi siya. Kaya wag na wag mong pag-iisipan na masamang isang tao, lalo na kung hindi mo alam ang buong kwento ng buhay niya. Wag na wag ka manghuhusga ng tao at lalong wag ka mangingialam sa buhay ng iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo sir. Sige, balik sa trabaho. Ikaw Yumi, may iwan ka dito. Opo. Tanging tugon ni Yumi. Bakit niyo po pala ako pinaiwan? May gusto po ba kayong ipaluto? Wala naman. Pag-usap nga tayo. Nag-uusap naman na po tayo, sir. Tama nga ang sabi ni Nida sa'yo. Pilosopo ka nga. Ay, bakit ka ba pumapayag na pagsalitaan ka ng ganon? Kung ako ang babae at pinagsalitaan ako ni Nida ng ganon, baka nasampal ko. Gaya nga po ng sabi ko kanina, ayoko po magpa-apekto, lalo na't hindi naman po totoo. So hahayaan mo na lang na pag-isipan kanya ng masama? Kung yun po ang trip niya, push lang po. Napakamot naman sa batok si Franco. Ba't ka ba ganyan? Tanong ni Franco. Naalin sir? Di bali na nga lang. Tugon nito. So ano, ayaw mo talaga? Yung about po sa usapan natin kagabi? Oo, ayaw mo ba talaga? Paano yan sir? Wala pa nga akong ginagawa na pag-iisipan ako ng masama. Yun pa po kaya may gagawin na ako? Sorry talaga sir ha. Maganda po yung offer nyo. Pero hindi po maganda na paasahin at magsinungaling tayo kay Diana. Tsaka alam naman po niya na kusinera nyo lang po ako. Kung magiging yaya po ni Diana, okay po ako doon. Hanap na po kayo ng bagong cook tapos ako na po ang yaya ni Diana. Ayoko, gusto ko ikaw pa rin ang cook namin. Kasi gusto kita. Nanlaki ulit ang mga mata nito at bahagyan nakaramdam ng hiya sa amo. Napakagatlabi pa ito at dahan-dahang napayoko. I mean, gusto ko yung mga luto mo. Ang sarap mo kaya magluto. Tapos gusto mo papalitan kita? Tsaka trabaho na ni Michelle ang pagiging yaya kay Diana. Kibit balikat lang ang taging nagawa ni Yumi. Tsaka ito huminga ng malalim. Sige sir, may trabaho pa po ako eh. Maghahanda pa ako ng mga lulutuin ko para sa hapunan. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko sa'yo, Yumi. Sabay haplos nito sa braso ni Yumi. Hindi na sumagot pang muli si Yumi at umalis na ito sa harapan ni Franco. Busy na ang dalaga sa paghahanda ng mga lulutuin nito para sa hapunan. Ang naisipan nga niyang iluto sa mga amo ay kaldereta at pakbit naman para sa kanila. Habang inihiwa nito ang mga gulay na gagamitin sa kaldereta ay nagring ang cellphone nito. Kaya dali-dali ito nagpunas ng kamay at dinukot mula sa bulsa ang kanyang cellphone. Hello, Nay? Napatawag po kayo? Anak, usal nito sa kabilang linya. Po, bakit po ganyan ang boses mo? May problema po ba? Ang tatay mo kasi, anak. Bakit po? Ano po nangyari kay tatay? Tanong nga nito at sunod-sunod ang kabog ng kanyang dibdib. Nandito kami sa hospital, anak. Ngayong tanghali lang. Hindi ko muna sana sasabihin sa'yo dahil ayoko mag-alala ka pa eh. Pero kailangan mo kasing malaman. Ano nga po nangyari kay tatay? Inatake siya bandang 11:00 ng tanghali. Kailangan natin ng malaking pera anak para sa mga gamot ng tatay mo at sa magiging bill natin dito sa hospital. Pupunta po ako ngayon dyan. Huwag niyo pong isipin yung pera. Ako na pong bahala dyan. Basta si tatay po pakibantayan. Oo anak, salamat. Hihintayin kita dito sa hospital. Sige po, tatapusin ko lang po itong iluluto ko at pupunta po ako agad dyan. Sige anak. Kahit nga tumutulo ang mga luha nito, ay pinagpatuloy pa rin ang pagluluto. Hindi muna niya ipinaalam sa amo ang nangyari sa kanyang mahal na ama. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng malaking pera. Gayong 8 araw pa lang siya sa trabaho. Nang bigla nitong maalala ang napag-usapan nila ni Franco. Kakagat na kaya siya sa gusto ng amo? O paninindigan talaga niya na ayaw niya sa nais nito?